Mga kapatid, para sa ating prayer intentions para sa araw na ito, sama natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging kilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Quirino Cristobal, Virgilio at Rosie Peñalosa, Dani, Lito at Susan at Ena Illescas, Leg Gumacchio, pamilya Naag Lavillas at Ferrer, pamilya Caspe, Talon, Harabit, Simangan, Ramon at Marie Cris Aureo, Grace Balbin, Lourdes Hilario, Maria Teresa Mendoza, Elma Lagvador, Glo Gonzales Salazar, Romeo at Nora Cabrera, pamilya Buana Torres, pamilya Ong Reyes Talyarde, Adriano Santos, Pablito at Josie Mendoza, Jared Fene Victoriano, Rafael Flor Udet at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Joel at Tusi Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Edgardo at Aida Cunanan, June at Soli de Rosario, Nante at Maris de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nelly Santos, Noel at Jenny Galvez, Aurora at Jean Silungan, Ricky at Avic Magpok, Romel Jeff Arcega, Antonio at Victoria Sanchez, Alicia Arcega Viacrucis, Vidal at Maria Taquerol, Gerald at Jennifer Francisco, Mila Digonong, Cesar at Lolita Nicolas, Celi, Celine Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aida Gumapas, Dr. Betsaida Banaag, pamilya Riano San Felipe at Esteban, Janet E. Pascual at Gindi ng EDB Community, Reverend Father Opino Peng Sulit, Bishop Dennis Pilarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa May Kawayan, drivers at employees ng Milevine Trucking, John Michael Saclot, Maria Teresa M. Torres, Louis de Guzman, Boyet Cunanan, Eddie Jimenez, Victoria Divina MC, Dina Saavedra, Jody Diana Marfil, Nick at Evelyn Drillera, Pining Villanueva, Cabilas Roquino, Janet Wawa Tamani, Emelita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Bernard at Ena de Guzman, Juna Torres Pilehera, Dr. Marat Marito Lintino, Gigi Bautista Alejandro, Dennis at Evelyn Bunag, Franz Troncoso, Dr. Chester Calapis, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Cheryl Santiago, Aurelia Cooper, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Chelo del Mundo, Rami Banaag, Benamin Valerio, Reggie Garcia, Noemi Bergantinos, Sam Ingal, Michael Tumblod, Cora Milencio, Edward Mariano, Meli Ligaspi, Ronald Texon, Janet E. Pascual, Eliza Fajardo, Susan Lumaday, Rochelle Lovell, at para sa kaarawan ni na Nicole Alegre, Angel V. Kalayag, Angeli Pasyon, Noli Magtibay, Hanjeli Abrenica, Cristina Recta, Natividad Santos, Marvin Camwa, Geng Carion, Fernando Di Mapilis, Peter Pancho, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo Silidonia, Bibiana, Hil Sila, Isabela, Leticia, Evelyn Alfredo, Eric Nicolas Nelson, Frederick, Raquel Dean Puloy, Maura Roman Andres Epifania, Domingo Maximina, Brana Angelo, Jose Teodora, Justin Lucila, Domingo Rosa, Jocelyn, Daisy Romel, Jose Ricardo, Maria, Jose Pipito, Flora Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Filomena, Alejandro, Lourdes, Rodolfo, Israel, Junicio, Leticia, Josefina, Romulo, Hennessy, Jill, Baby Rafael, at lahat ng mga namayapang lektor ng Diocese ng Malolos at ang mga kawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napakikitunguan ng mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin, at dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang umihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili
sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman," ayon sa pagkakasaserdote ni Melchizedek. Nung si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dinilig siya dahil sa lubusang siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, "Maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo." Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking kinasal? Hindi. Kapag wala ng kinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Kapag pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisili ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita na natunghayan, pinapakita sa ating kung papaanong ang ating Panginoon ay palagi na lamang sinisilo ng mga taong nakapaligid sa Kanya. Kaya nga po ang tanong sa ating Panginoon, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo ay hindi? Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong natunghayan na mabuting balita, palagi na lamang ipinapayag sa atin may mga tao sa paligid ng ating Panginoon. Nagtatanong nga, subalit ang mga nagtatanong naman na ito, palagi mayroong rason sa kanilang pagtatanong. Kaya nga yung iba nais makaalam, samantalang meron namang iba nais lamang siluin ang ating Panginoon. Kaya nga po sa pagpapaliwanag ng ating Panginoon ang kanyang naging tugon, hindi po pwedeng maging malungkot ang lahat ng mga tao habang naroon ang lalaking kinasal. Hindi po pwedeng mag-ayuno habang sagana ang inihanda ng lalaking kinasal sa pista ng kanyang kasalan. Kaya nga hindi po pwedeng walang kakain sa kabila ng napakarami na maganda sa kabila ng kasalan na ito. Kaya nga po ang sabi sa atin, ang mga tao na ito ay nagsisipagsaya sapagat naroon ang okasyon ng pagsasaya. Subalit ang sabi ng ating Panginoon, darating ang panahon, ang lahat ay mag-aayuno sapagat wala na roon ang lalaking kinasal. At ito'y nagpapayag lamang at nagpapaalala na ang lalaking kinasal na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon.
Kaya habang kasama pa ng lahat ang ating Panginoon, lahat ay nagsasaya, lahat ay nakikigalak sa kanyang pagdiriwang. Kaya nga po darating ang panahon, hindi nila makikita sa kanilang mga mata ang ating Panginoon. Kaya nga po doon ang pagkakataon ng lahat ay dapat magsakripisyo, ng lahat ay dapat mag-ayuno bilang kanilang gawain sa pag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga po magpangga ngayon, ito ang ating ginagawa. Nagsasakripisyo tayo, nag-aayuno tayo sa mga itinakda na mga araw bilang pananabik natin na sana pagdating ng panahon, magbalik muli ang ating Panginoon upang tayo naman ay kanyang sunduin patungo sa kanyang karian. Kaya nga po sabi sa atin sa mabuting balita, nararapat lamang ilagay natin ang ating sarili sa tamang lugar. Kaya nga binigyan pansin ito ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagsasabi, hindi po pwedeng tagpian ang bago o luma na kasuotan ng bago o luma rin na pantatagpi sapagat hindi magmamatch. Kaya kapag hindi nagkamatch, hindi na nga maganda sa paningin. Subalit pagdating pa ng panahon, maghahatakan pa ang luma at bagong tela. Gayun din naman pagdating sa alak, hindi po pwedeng ang lumang alak ay ilalagay sa bagong sisidlang balat. Kaya hindi naman, kung pwede rin naman baliktarin, hindi po pwedeng ang lumang alak ay ang lumang sisidlang balat ay lagyan din ng bagong alak. Kaya pansinin po ninyo, sa ating pong mabuting balita, pinapakita sa atin yung panawagan ng Panginoon. Ilagay natin sa dapat nating kalagyan ang ating mga sarili. Ilagay natin sa lugar ang bawat isa sa atin. Kaya nga may mga pagkakataon, wala sa lugar yung iba sa atin. Yung po bang, ang sabi nga ng ibang mga tao, wala sa tamang hulog. Yung po bang nagsasaya ang lahat, ikaw naman ay malungkot. Wala sa tamang hulog sapagat napakaganda ng okasyon. Pero ikaw naman, iba naman ang iyong nasa isipan. Kaya nga po walang pinagkaiba dun sa lamay ng patay ng lahat ay nalulungkot samantalang ikaw naman ay nagsasaya. Kaya kapag kaganoon, maging sensitive ka naman doon sa mga namatayan. Maging sensitive ka naman doon sa mga nagluluksa. Kaya ilagay mo yung sarili mo sa tabang dapat mong kalagyan. Kaya kuminsan nakalulungkot kapag kalimbawa yung mga tao na namatayan naroon doon sa loob ng kanilang tahanan at nagdadalamhati sa kamatayan ng kanilang mahal sa buhay. Samantalang pagdating naman sa labas, mapapansin natin doon sa ibang lugar, ang lahat ay nagsasaya. Kaya naroon yung saklaan, naroon yung mga pasugalan, naroon yung napakarami na paraan ng pagsasaya. Di alintana na sa loob ng tahanan, mayroong mga nagdadalamhati na kaya sila nagpunta sa burol, hindi para lamang magsakla, hindi para lamang sila ay magbaraha o kaya naman ay hindi lamang para makisaya, kundi naroon sila para makidalamhati sana sa mga taong namatayan, sa mga taong nawalan ng kanilang mahal sa buhay. Kaya nga po ang sabi sa atin, ilagay natin ang ating sarili sa tabang dapat kalagyan. Ilagay natin at ibagay ang ating sarili doon sa lugar o sa okasyon kung saan tayo naroon. Kaya gayon din po naman mga kapatid, pagdating natin sa ating banal na misa, sa ating pagdiriwang ng pinakamataas na panalangin, ilagay natin ang ating sarili sa tamang lugar. Kaya nga kapag po nagdiriwang ng banal na misa, dapat ang ating sarili nakafocus sa pagdiriwang ng banal na misa. Pero kuminsan mga kapatid, yung iba sa atin, wala sa tamang hulog, wala sa tamang pagkakalagay ng kanilang sarili sa okasyon. Nagdiriwang ng banal na misa, pero ang kanilang isipan nasa malayo naman. Nagdiriwang ng banal na misa, pero iniisip naman kung ano ang lulutuin, kung ano ang bibilihin sa palengke, kung ano ang susunod na gagawin, kung saan pupunta matapos ang banal na misa. Manong mag-focus ka muna sa pagdiriwang na ginaganap. Manong mag-focus ka muna sa ginagawa na pagdiriwang ng banal na misa kaysa isipin muna natin yung mga bagay na po pwedeng mamaya na lamang. Kaya pansinin po ninyo, ganyan din kapag po mayroong pagdiriwang ng sakramento ng biniyag. Yung pong iba, nagpo-focus doon sa pagdiriwang, samantalang meron namang iba, ang focus ng atensyon ay sa pagpapakuha ng litrato. Kaya nga po kapag ka nagbibinyag, sa halip na makasagot
ang palaging ginagawa, ngiti na lang ng ngiti. Bakit? Yung pala nagse-selfie na. Yung pala pakuha na lang ng pakuha ng litrato. Hindi naman masama na kuhanan ng litrato. Kaya lamang matuto rin tayo na ilagay yung ating sarili sa dapat nating kalagyan. Kaya kung nagdiriwang ng banal na sakramento ng binyag, matuto rin tayong makisa doon sa pagdiriwang na ito. Matuto rin tayong sumagot sa tamang pagkakataon ng pagsagot sa banal na pagdiriwang na ito. Matuto rin tayong makisangkot sa ginagawa sa loob ng pagdiriwang ng sakramento ng binyag. Kaya nga po mga kapatid, wala rin pinagkaiba kapag po halimbawa, meron pong pagpapahid ng langis para sa mga may sakit doon sa loob ng tahanan, pagdiriwang ito ng misteryo, ng biyaya ng ating Panginoon. Kundi man pisikal na kagalingan, ay maka-spiritual na kagalingan para sa taong may karamdaman. Kaya nga kapag po nagdarasal para sa mga may sakit, manong itigil mo muna ang lahat, patayin mo muna ang telebisyon, magtumigil ka muna sa cellphone, makisa ka muna sa pagdarasal para sa may sakit. Para nang sa gayon, kapag siya'y napahira na ng langis para sa may sakit ng pari na nagpunta sa inyong tahanan, na makikita mo ang iyong sarili, nakisa ka ng ganap sa pagdiriwang na ito. Pero tingnan po ninyo mga kapatid, yung iba, kapag po nagdiriwang ng pagpapahid ng langis para sa may sakit, ang unang-unang iniisip, ano kaya yung ipakakain sa pari? Ano kaya yung ihahanda natin? Ano kaya yung iluluto natin? Kaya nga po mga kapatid, yung pari nagpunta ron, first and foremost, para kalingain yung may sakit. First and foremost, para nang sa gayon ay pahira ng langis ang may sakit dahil sa kanyang karamdaman. Hindi naman nagpunta yung pari doon para makikain. Hindi naman nagpunta yung pari doon para tignan kung ano yung iluluto mo, kung anong ihahanda mo sa kanya. Manong itigil muna ang lahat, ilagay mo ang iyong sarili sa ginaganap na pagdiriwang at makiisa ka sa ginaganap na ito. Kaya nga po ito yung pinapakita sa atin ng ating Panginoon. Maglapat tayo ng ating sarili sa dapat nating pagkalagyan. Kaya nga po gayon din po naman sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ilagay mo ang iyong sarili sa dapat mong kalagyan. Kaya kung Kristiyano ka, umiwas ka sa kasalanan. Kaya kung Kristiyano ka, iwasan mo na yung mga tukso na pwedeng magbuli sa iyo sa pagkakasala. Kaya kung Kristiyano ka, dapat nagpapakabuti ka. Kaya kung Kristiyano ka, dapat kilala ka sa kabutihan at kabanalan. Nagsusumikap ka kahit na ikay may kahinaan, kahit na ikay may mga pagkukulang, kahit na minsan nagkakamali at nagkakasala ka rin. Sapagat ang isang Kristiyano, palagi nagsusumikap na sundan ang yapak ni Kristo. Kaya nga po sa atin, hindi tayo tumitigil sa pagbabagong buhay. Hindi tayo tumitigil sa ating pagsunod sa nararapat nating sundan. At ito ay ang ating Panginoon. Ang nakalulungkot ay yung po bang Kristiyano Katoliko ka, pero numero 1 ka sa paggawa ng masama. Kristiyano Katoliko ka, pero numero 1 ka sa pagkakalat ng mali na balita. Kristiyano Katoliko ka, pero numero 1 ka sa pagsasalita ng mga maanghang at mga masasakit o kaya naman ay mga mura na mga salita. Kaya nga kung Kristiyano Katoliko ka, matuto kang maglagay ng iyong sarili sa dapat mong kalagyan. Ikaw ay Kristiyano Katoliko sapagkat ikaw ay tagasunod ni Kristo. Kaya nga po tinawag tayong Christians, tinawag tayong Catholic sapagkat ang sabi sa atin, tayo para sa lahat sapagkat nais ng Panginoon, lahat ay maligtas at tayo rin ay Kristiyano sapagkat hindi tayo tagasunod ni Satanas, kundi tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po ilagay natin ang ating sarili sa dapat nating kalagyan. Kaya ngayon na hindi pa natin kita ng ating mga mata ang muka ng ating Panginoon at inaantay natin ng may pananabik ang masayang pagbabalik ng ating Panginoon, matuto rin tayo na magsakripisyo para sa ating sarili. Magsakripisyo tayo hindi lamang sa pag-aayuno mula sa pagkain. Kaparte ito ng ating tradisyon, parte ito ng iniutos sa atin ng simbahan. Pero mga kapatid, ang mas mahalagang pag-aayuno ay ang pag-aayuno mula sa kasalanan. Hindi ka nga kumakain o nagbabawas ka nga ng pagkain, pero maramot ka naman. Para saan ang pagbabawas mo ng pagkain? Kaya nga po hindi nakikita lamang sa pagbabawas ng pagkain. First and foremost, nakikita ito sa pagbabawas natin ng kasalanan. Kaya kung dati ganito kadaming kasalanan mo, hindi naman overnight mababago mo ang lahat.
unti-untiin mo na maulit man pero bawas na ng kaunti hanggang sa mawala na ang ginagawa mong pagkakasala, hanggang sa yung iba pang mga kasalanan unti-unti mawala sa ating sistema. Kaya nga po ilagay natin yung ating sarili sa dapat nating kalagyan. Sumunod tayo sa ating Panginoon at bilang tagasunod ng ating Panginoon, ang ating sundan ay ang daan ng kabutihan, hindi ang daan ng kasamaan. Ang daan ng kabanalan, hindi ang daan ng kasuklam-suklam na paggawa ng kasalanan. Sapagat ang ating sinusundan ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ang lalaking kinasal, ang lalaki na nagligtas sa atin, ang Diyos na nagmamahal sa atin, at ang Diyos na nag-aasam na makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian.